May isang nakakapangilabot mga sangkay na nadiskubre nitong mga matatalinong tao doon po sa isang lugar na nagyayelo. So hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel at ito pag-uusapan po natin mga sangkay itong malaking discovery doon po sa isang lugar mga sangkay na nababalutan po ng yelo. Ngayon, itong mga matatalinong tao, mga scientist na nakadiskubre ng bagay mga sangkay na kakaiba, may nakakapangilabot na experience. At ngayon mga sangkay, bigla na lamang po ang mga ito naglaho at iniwan po ang kung anumang kaalaman nila mga sangkay tungkol dyan. Ang tanong ngayon, anong misteryo ang kanilang nadiskubre sa isang lugar sa ating mundo na nababalutan po ng yelo? Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Kung gusto nyo na mga ganitong klaseng topic, kapupulutan po ng kaalaman at aral patungkol po sa Biblia, mga misteryo po sa ating mundo, end time events, mga sangkay, i-follow at i-subscribe nyo po yung ating YouTube channel and Facebook page. Okay. So, diretso po tayo. Isa pong malaking discovery ang nangyari mga sangkay doon po sa Antarctica. At eto, tingnan po natin. Something was uncovered last week in Antarctica, and no one can explain it. Three friends, just ordinary kayakers, set out to paddle a newly formed river, revealed after an unusual heat wave melted centuries of ancient ice. Okay, para po sa inyong kaalaman, itong mga nagyayelo ngayon na lugar, may mga na-uncover doon dahil nga po sa heat wave, no? Dahil din po sa patuloy na pagkatunaw ng yelo. Actually, ito po yung ikinakatakot ngayon ng mga scientist. Kasi kapag tuluyan daw pong nawala ang mga yelo na ito, which is ito daw po ang kumbaga, sinasabi nila aircon daw po ito ng ating mundo. Yun po ang kanilang pagkakadescribe. Ito yung dahilan kahit papaano mga sangkay, hindi po lubusang umiinit ang ating planeta o hindi po nagtutuloy-tuloy. Pero ngayon kasi mga sangkay, dahil po sa tuloy-tuloy na epekto ng climate change, yan po yung tawag ng mga scientist, may mga bagay na nakikita po doon sa lugar na bibihira lamang pumapuntahan ng tao. They wanted to be the first down this untouched waterway, but what they found has scientists and governments scrambling as they rounded a sharp bend to massive statues. Okay. May nakita silang mga ganitong klaseng ribulto doon. At ito po ay mga malahiganting mga mga larawan o mga ribulto na nandoon po sa Antarctica. Emerged from the melting cliffs. Not boulders, not ice formations, actual statues weathered, humanoid, and impossibly large. So, impossibly large. Ibig sabihin, sobrang lalaki ng mga ito, mga sangkay. Kayaks looked like toys next to the feet alone. One of them, Chris Smith, had military drone experience. He launched it immediately. The footage he captured is now being reviewed by archaeologists around the world. So, ito palang mga pumunta doon, hindi naman talaga pala mga ganun ka-eksperto na katulad po ng mga scientist. May mga idea po sila, siguro mga hikers or mga nag-a-adventure sa lugar na ito, mga sangkay. Then, may nakita po silang ganitong klase mga bagay doon. Isa pong katakot-takot na ribulto na nagdulot sa kanila ng curiosity at attention. So, ngayon, may isa po doon mga sangkay na medyo may alam po siya pagdating po sa military. Nagpalipad po siya ng, I think, drone po ito, para tingnan kung anong meron sa lugar. Immediately, the footage he captured is now being reviewed by archaeologists around nire-review na ng mga archaeologists sa buong mundo. the world. The carvings, the posture, the eerie resemblance
to ancient Mediterranean art accept. So ito yun. These have never been seen before. Some say they look Roman, others say there's something far older, something forgotten. But here's where it gets chilling. After passing the statues, the friends claim they saw something. Okay. Pagkatapos nilang lumagpas, habang nagsasagawa po sila ng pag-iikot sa lugar, nung lumagpas na daw po sila, sa kanilang nasabing nakitang mga ribulto, eto nang nangyari. Something they refuse to describe. They use something forgotten. But here's where it gets chilling. After passing the statues, the friends claim they saw something. Something they refuse to describe. They've gone silent. One of them left the country. Another shut off all social media. Now, Dr. Remy Dimian, expert in ancient tectonic shifts, is at the site. And according to him, what lies beyond those statues was never meant to be found. Pambihira eh, no? So, ganun po kalalim yung kanilang nakita. So, ayon po dito, Something forgotten. But here's where it gets chilling. After passing the statues, nung lumagpas sila, mga sangkay, sa kanilang nakita ng mga malalaking ribulto, the friends claim they saw something. okay, yung mga magtotropa na ito, sinasabi nilang may nakita silang isang bagay. Something they refuse to describe. Isang bagay, mga sangkay, na ayaw po nilang i-describe kung ano ito. They've gone silent. One of them left the country. Another shut off all social media. Okay, so sa sobrang tindi ng kanilang nakita, mga sangkay, na nahimik sila. Yung isa, yung iba, ilan sa mga kasamahan nila, umalis daw po sa bansa. I don't know why. Wala pong alam yung iba eh. Walang pong alam yung marami bakit sila umalis. Yung iba naman, mga sangkay, nag-shutdown ng kanilang social media. Now, ang tanong doon, pagkatapos nilang lumampas doon sa mga malalaking ribulto, ano ang meron? Ano ang kanilang nakita, mga sangkay? Now, Dr. Remy Dimian, expert in ancient tectonic shifts, is at the site. And according to him, what lies beyond those statues was never meant to be found. So, kung ano man yung mga bagay na nakita nila, mga sangkay, no? Parang ang mga bagay na ito ay hindi dapat malaman ng sangkatauhan, mga sangkay. Kung ano man ang meron doon. Kung kaya't, itong mga taong to, hindi nila kinaya yung kanilang nakita. Ayun, mga sangkay. Nanahimik sila. Ang tanong dyan, ano kaya ang kanilang na-discover? Kasi up to now, mga sangkay, wala pong nilabas silang information about dyan. Basta ang ginawa na lamang nila, nanahimik sila at nagsialisan pa nga po yung iba at nag-shutdown ng social media. At sobrang mga sangkay, sobrang nakaka-curious lang ang mga bagay na ito kasi may mga scientist, no, sa Amerika, mga sangkay, na may mga nadiskubre din po nakakaiba, kalaunan, mga sangkay, diniklarang na deads o di kaya biglang naglaho at hindi na pumahanap. Ganyan po. So, nabubuhay tayo sa mundo, mga sangkay, na punong-puno po ng misteryo. Punong-puno po ng katanungan, mga sangkay. Mga bagay na hindi maipaliwanag. Ano ang meron doon, mga sangkay? Grabe, no? At ngayon, isa sa pinag-uusapan ngayon, mga sangkay, itong mga sinasabing mga alien files or UFO or UAP, mga sangkay, na inilabas po ng Amerika. So, sobrang dami pong mga misteryo sa ating mundo. No? At hindi na rin po ito nakapagtataka, mga sangkay, dahil dito po ibinagsak si Satan, Lucifer, at ang 1/3 fallen angels sa ating mundo. May mga nagsasabi, mga sangkay, na itong mga nakikita daw po doon sa Antarctica, mga sangkay, na mga bagay, kagaya po ng mga ribulto ng mga malalaki, ay mga Nephilims. Yun yung kanilang sinasabi. May mga iba naman nagsasabi na ito daw po ay mga fallen angels. Isang lugar na pinamumugaran ng mga fallen angels ang nadiskubre. Kung kaya't kinakatakutan ngayon ng marami. Hindi lang isang beses nangyari ito doon sa Antarctica. Marami na po
At pagkatapos nun, nanahimik sila. Ngayon mga sangkay, kung may alam kayo tungkol dito, ano po ang inyong mga opinion tungkol dyan? No? Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga sangkay? Ang bihira. Well, comment down below ano po ang inyong mga opinion. Guys, huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.